Comeback game nga ito ni Jamie Malonzo after ng 44 games niyang hindi makalaro. Hiyawan nga ang fans sa pagpasok niya. Monster dunk nga agad ang ginawa dito ni Jamie at nakuha niya nga ulit ang kumpiyansa niya dito. At Blackwater Elite, tinambakan ng 23 points ng Barangay Ginebra. Ito nga ang lowest score na nagawa ngayon ng team ngayong conference sa PBA na 63 points lamang ang nagawa nila. Maagang umiskor ng gusto ang import ng Blackwater na si George King dahil fast break na agad ang ginawa niya dito. Pero hindi naman nga nagpatinag itong si Japet Aguilar dahil sa 2 puntos agad na nagawa niya. Meron pa nga dito na putback pagkatira nga ni Stephen Holt. Sobrang luwag kasi ng offensive rebound. So ginagrab niya nga talaga ang opportunity na ito mga ka-sports. Pagkatapos ito naman si Justin Brownlee, may magandang crossover na ginawa tapos sabay yo-yo nga dito sa ilalim ng court dito para makiscore nga siya ng easy 2 points. Habang sa 4-minute mark ng first quarter mga ka-sports, naghihiyawan na nga ang mga fans habang nag-free throw itong si Justin Brownlee dahil papasok na nga muli itong si Jamie Malonzo after ng 44 games niyang hindi nga makalaro dito sa PBA. April 2024 nga ang huling laro niya mga ka-sports, kaya nga sabik na sabik ang mga fans na panoorin nga siya muli. Sa pagpasok niya mga ka-sports ay medyo kinakapa niya pa dahil matagal-tagal nga siya hindi nakalaro ng official game dito sa PBA. So medyo nakaalalay nga rin siya hanggang sa yun na nga mga ka-sports. Yung isang possession, tumira siya at pero na nga lang, na-foul nga lang siya nun so sumabit yung isang player sa kanya. At nakascore nga muli siya dito sa pamamagitan ng pag-free throw niya. Sa second quarter, habang gumagawa nga ng play dito ang Gins, may scoop layup nga ang ginawa itong si RJ Barrientos pag-drive niya sa ilalim. End one nga ito at pumasok nga ang free throw niya. More on fast break play na nga ang ginagawa dito ng Gins pagpasok ng second quarter mga ka-sports. Meron bang ginawa itong si Ralph Koo na hidden pass or parang no-look pass nga dito kay Justin Brownlee. Hiyawan nga ang mga fans dahil hindi nga in-expect na ginawa nga ni Ralph Koo. Pero hindi nga pumayag itong si George King at JD Tongkab dito. Dahil kahit nga umaalagwa na dito ang Ginebra, ay meron pa rin silang score or pamatay sulog na ginagawa. May strong move pa nga itong ginawa si George King para makahabol nga sila. Yung tipong nahihirapan na nga siya pero napapasok niya pa rin yung mga tira niya sa pag-drive niya sa ilalim. Medyo hirap nga rin kasi dito ang Blackwater sa scoring dahil wala nga itong si Cedric Bearfield, yung katulong dati or madalas ni George King pagdating sa scoring. Kaya nga nahihirapan sila na hanapan kapag kakailangan ng second option para pag-score. Kaya todo kayo talaga itong si George King dito para sa Blackwater Elite. Halos siya na lang kasi ang umi-score dito at kaila talaga siya na talaga ang first option para makiscore nga sila. May panakanakang score nga rin itong si JD Tongkab para at least may makatulong na nga lang itong Blackwater. Pero nung dahan-dahan na nakakadikit itong Elite, etong si RJ Barrientos, 2 3-point shot ang pinakawalan niya para at least makaalago nga ulit sila. Ito nga yung kinakatakot dito ng Elite mga ka-sports, yung mag-init itong si Barrientos pagdating sa 3-point shot. Dahil kilala nga siya kapag nakapag-tres na siya ay sunod-sunod or nabubuhay talaga ang crowd dito sa venue na ayaw nga mangyari ni Coach Jeff Carriazo. Sa third quarter, dito na mas humigpit ang depensa ng Ginebra dito kay George King. Kaya nga lumobo ng gusto ang kalamangan nila. Umabot na nga ng 20 points dito ang lead nila dahil nadidepensahan nila ng mahayos itong si George King at mas umikip nga ang depensa nila dito. So, kumbaga, yun isa sa reason kaya nga nakalago sila ng gusto. Tapos sabayan pa nga ng magandang ball movement na ginagawa nila para at least maka-score nga sila. Sa third quarter, nung pinasok nga muli itong si Jamie Malonzo dito ni Coach Tim Cone, ay sa isang fast break naka-score na nga siya. Kung tutusin, pwedeng-pwede na ang i-layup yun ni Scottie Thompson. Pero pinasa siya pa nga ito kay Malonzo para at least mabigyan nga ulit siya ng confidence na maka-score dahil nga sa pamamagitan ng dunk. Matagal-tagal nga rin siyang hindi nakadunk dito at ito nga yung kauna-unahan niyang
pag-score or dunk na official dito sa conference na ito after ng 44 games niyang hindi makalaro sa PBA. Alam din kasi ni Scotty na kapag ka naka-score nga itong si Jamie Malonzo ay tataas nga muli ang kumpiyansa niya after niyang makarecover dito sa injury niya. Kumbaga, kailangan na lang niya magpakondisyon tulad nga ng sabi ni Coach Tim, kaya nga dinadahan-dahan siya dito. Sinundan niya pa nga din ito ng power move pagkatapos siya bigyan ng drop pass dito ni Maverick Ahamnisi. And one nga rin na nangyari. Makikita nga dito kay Malonzo ang kasiyahan dahil after nga ng ilang games ay nakakalaro na ulit siya at nakaka-score siya. Nakuha niya na nga din dahan-dahan yung kumpiyansa niya mga ka-sports. Kaso napansin ko medyo lumobo nga itong si Malonzo. Unlike before na medyo payat lang siya at slim. Siguro dahil ilang taon nga rin siyang hindi nakakalaro. Dahil wala nga siya sa kondisyon nun eh. Kaya nga ngayon, dinadahan-dahan nga siyang nung maging fit nga ulit dito ni Coach Tim. Dahil nga doon, nanalo na ang Barangay Ginebra at lumang nga sila ng 23 points. Tinanghalan nga ang best player of the game itong si RJ Abarrientos sa larong ito.